Disclaimer: ang kwentong ito ay base sa totoong karanasan at mga salaysay ng mga taong naging saksi sa isang kababalaghan sa kanilang pamayanan. Ang ilan sa mga pangalan, lugar, at pangyayari ay maaaring binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Layunin ng kwentong ito na ibahagi ang isang hindi malilimutang karanasan na nag-ugat sa paniniwala ng mga Pilipino sa mga nilalang na laganap sa ating kultura at alamat, partikular na ang mga aswang. Ang kwento ay naglalaman ng mga sensitibo at nakakatakot na bahagi na maaaring hindi angkop para sa mga bata o sa mga may mahinang loob. Magsilbi nawa itong babala at paalala na sa likod ng kagandahan at katahimikan, maaaring may mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim, handa nang umatake sa hindi inaasahang oras. Ang buhay sa aming baryo ay simple at payapa. Isa itong maliit na pamayanan sa probinsya ng Quezon, kung saan magkakakilala halos lahat ng tao at ang mga balita ay mabilis kumalat gaya ng apoy sa tuyong damo. Sa araw-araw na pamumuhay, ang tanging iniintindi ng mga tao ay ang kanilang kabuhayan, pagsasaka, pangingisda, o pagkakarpintero. Kaya naman, ang mga pagbabago sa aming paligid ay agad na napapansin ng lahat. Isang hapon ng Mayo, sa gitna ng init ng araw at katahimikan ng aming kalye, dumating ang isang babae. Nakasuot siya ng puting bestida, mahaba ang buhok, maputi ang balat, at tila hindi sanay sa araw. Sakay siya ng isang tricycle, bitbit ang ilang maleta at kahong tila puno ng mga personal na gamit. Tumigil ang tricycle sa bahay na ilang buwan nang walang nakatira, ang bahay sa tabi namin. Ako si Lando, 26 na taong gulang, at ako mismo ang unang nakapansin sa kanya. Nasa harap ako ng aming bahay noon, nag-aayos ng mga tanim, nang bumaba siya mula sa tricycle. Tumango siya sa akin, bahagyang humiti, pero may malamig na pakiramdam akong naramdaman sa kanyang presensya, parang may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa aking batok kahit tirik ang araw. Lumabas din ang ilan naming kapitbahay upang usisero. Isa na rito si Aling Bebang, ang residenteng sismosa ng aming lugar. Sino kaya yan? Bulong niya sa akin. Ang ganda, pero parang hindi normal, parang mailungkot o bigat sa mukha. Kinabukasan, nalaman naming ang pangalan niya raw ay Clarita. Galing daw siya sa Maynila, ayon sa tsismis na pinasa-pasa. Wala raw kamag-anak, at sabi pa ni Mang Romy na siyang nagpaupa sa kanya, tahimik at hindi pala kwento. Sinabi lang ni Clarita na gusto niyang tumira sa isang tahimik na lugar habang nagpapagaling mula sa isang matinding karanasan sa buhay. Simula noon, bihira naming makita si Clarita sa labas ng bahay. Hindi siya lumalabas tuwing umaga, at kung minsan lamang ay sa hapon o gabi siya makikitang tumatayo sa veranda, nakatingin sa malayo. Isang beses, tinangka ni Aling Bebang na kausapin siya at bigyan ng puto, pero napansin itong mabilis siyang nagsara ng pinto pagkaraang mapansin ito. Para bang ayaw makihalubilo, reklamo ni Aling Bebang. Ako naman, dahil katabi lang namin ang bahay ni Clarita, ay ilang beses ding nakasulyap sa kanya. Madalas siyang nakaupo sa gilid ng bintana, nakatanaw, pero hindi nakatingin sa kung saan, para bang may iniisip o may minamatyagan. Minsan, narinig ko siyang humahalinghing o umiiyak sa gabi. Pero mabilis din iyong natatapos. Sa mga sumunod na araw, may mga insidenteng nagsimula ng mangyari. Una ay ang pagkamatay ng alagang aso ni Mang Cardo. Nakita raw niya itong parang pinugutan ng ulo sa likod ng kanilang bahay, walang dugo pero wala rin ang ulo. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao. Sumunod naman ay ang pagkawala ng mga manok ni Aling Sioning. Sabi niya, may nakita raw siyang anino na dumaan sa bubong nila bandang hating gabi. Muli, nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. May bumalik daw na aswang sa baryo. Sa umpisa, ayaw ko pang maniwala. Isinantabi ko iyon bilang mga lumang paniniwala na isinusubo sa atin ng matatanda. Pero nang makakita ako ng isang pusa na halos wala ng balat sa may bakura ni Clarita, doon na nagsimulang magbago ang pananaw ko. May kakaiba sa dalagang iyon. Hindi lang siya misteryosa, parang may itinatago siya. Parang may madilim na aninong bumabalot sa kanya na hindi niya pinapakita sa iba. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa mga yabag sa aming bubong. Akala ko'y pusa lamang, pero nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang aninong tumatalon mula sa bubong ni Clarita patungo sa bakuran. Hindi ko maaninag ang mukha, pero siguradong hindi iyon hayop. Malalaki ang pakpak at tila parang taong sobrang payat pero mabilis kumilos.
Napahawak ako sa krus na suot ko. May kakaiba talaga. At kahit takot ako, hindi ko maiwasang mas maging curious. Sino ba talaga si Clarita? At anong klaseng nilalang ang dumating sa baryo namin? Mula sa araw ng kanyang pagdating, unti-unting nagbago ang takbo ng aming buhay. Ang tahimik na baryo ay unti-unting nabalot ng tensyon, takot at pagdududa. At ang misteryosang dalagang kapitbahay, si Clarita, ay naging sentro ng lahat ng kababalaghang ito. Simula nang dumating si Clarita sa baryo, unti-unti nang nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Hindi ito agad halata sa araw-araw na buhay, pero kapag sumapit na ang gabi, nararamdaman naming may kakaiba. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati kahit tag-init. Ang mga hayop ay masyadong tahimik sa gabi, lalo na ang mga aso, madalas nakayuko at tila natatakot sa kung anong hindi nakikita ng tao. Isang gabi, habang ako'y nakahiga sa kwarto at nagbabasa ng lumang comics, may narinig akong kakaibang tunog mula sa bubong namin. Hindi ito karaniwang yabag, mas mabigat, mas mabagal, parang yapak ng isang taong nakapaapak ng marahan, ngunit sigurado. Tila sinusukat ang bawat hakbang. Umupo ako sa kama, pinatay ang ilaw at binuksan ang bintana ng marahan. Doon ko narinig ang tinig. Isang malalim na pag-ungol. Hindi ito ungol ng hayop. Hindi rin sigaw ng tao. Para itong tunog ng nilalang na mailungkot at galit na pinaghalo. Parang may dinadala itong paghihirap o lihim. Ilang gabi ang lumipas at lalong dumalas ang mga ganitong tunog. May mga tunog ng pakpak, hindi gaya ng sa ibon, kundi mas malalakas, mas marahas. Minsan, may tunog ng kuko sa yero na tila may gumagapang o dumudunggol sa bubong. Hindi lang ako ang nakapansin. Si Mang Celso, ang matandang lasinggo sa kanto, ay minsang sumigaw sa gitna ng gabi, mailumilipad. May nilalang sa itaas ng bahay namin. Ngunit dahil kilala siyang palainom, hindi siya agad pinaniwalaan ng iba. Hanggang isang gabi, may insidente na nagpayanig sa buong baryo. Nagwala ang mga alagang hayop ni Aling Teresing, mga baboy na panabong at itik na inaalagaan niya sa likod ng bahay. Isang itim na nilalang daw ang nakita niyang dumapo sa bubong at saka bumaba. Nagsisigaw siya at nang nagsidatingan ang mga kapitbahay, nakita nilang duguan ang isa sa mga baboy, kalmot-kalmot ang katawan, at may mga hiwang malalim na tila ginamit ang matutulis na kuko. Ang nilalang, ayon kay Aling Teresing, ay may pakpak, mahaba ang buhok, at sobrang itim ng mata. Simula noon, ang lahat ng mata ay napunta kay Clarita. Hindi siya lumalabas ng bahay tuwing umaga. Tuwing gabi lang siya makikitang may sinding kandila sa bintana, nakatanaw sa labas, tila may hinihintay. May ilang nagsasabi na nakikita nila siyang nakatayo sa bakuran, nakayuko at nagdarasal ng hindi maintindihang wika. Ang mga salitang sinasabi niya ay tila sinaunang dialekto, mabigat, malalim, at hindi karaniwang ginagamit sa probinsya. Isang gabi, sinubukan kong manmanan ang kanyang bahay. Nagkubli ako sa may punong mangga sa tapat, may dalang maliit na flashlight at isang bote ng langis na may bawang, gaya ng payo ni Aling Narsing, isang matandang albularyo na minsang dumaan sa baryo. Lumipas ang hating gabi at sa liwanag ng buwan, nakita ko siyang lumabas ng bahay. Nakaputi siya ulit pero ngayon ay nakayapak. Lumapit siya sa puno ng balete sa dulo ng bakuran, sa kayumuko. Naglabas siya ng parang mangkok at doon nagsimulang bumigkas ng orasyon. Mabigat sa dibdib ang pakiramdam ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Pakiramdam ko'y parang may pumipigil sa akin. Ngunit pilit kong pinanatili ang sarili kong gising at gising ang diwa. Maya-maya, nakita ko siyang tumingala sa langit. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, tila lumulutang ang katawan niya sa hangin, unti-unti, parang binubuhat ng hindi nakikitang lakas. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo para sa akin. Pagsapit ng madaling araw, nawala siya bigla sa paningin. Bumalik ako sa bahay, halos manigas sa takot. Kinabukasan, may isang batang nawawala, si Junjun, 8 taong gulang, apo ni Mang Celso. Huling nakita sa likod ng bahay nila, naglalaro. Nagsimula na ang panik. Lalong naging marahas ang mga aso sa gabi. Tumatahol ng tuloy-tuloy, pagkatapos ay tatahimik, parang pinatahimik ng isang kamay. Ang mga tao ay nagsimulang maglagay ng bawang sa pintuan, asin sa bintana, at crucifix sa harapan ng bahay. Pinatawag na si Aling Narsing para magbigay ng dasal pangontra. Ngunit kahit anong gawin, gabi-gabi pa rin ang kaba.
Parang may parating. Parang unti-unti kaming pinapalibutan ng isang bagay na hindi na pangkaraniwan. Ako, si Lando, ay unti-unti nang naniniwala sa mga bagay na noon ay tinatawanan ko lang. Hindi na ito tsismis. Hindi na ito alamat. Ang dalagang kapitbahay namin ay hindi simpleng babae. At sa bawat gabi, lumalakas ang hinala ko na baka isa siyang nilalang na dapat naming katakutan. Ang mga gabi sa aming baryo ay hindi na gaya ng dati. Hindi na tahimik, hindi na ligtas. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas pagkagat ng dilim, ang mga matatanda na may mga dasal sa bibig habang hawak ang rosaryo. Lahat kami parang may hinihintay o kinatatakutan. Ang takot na ito ay tuluyang lumala nang mangyari ang isang insidenteng yumanig sa buong komunidad. Isang umaga, nagkagulo sa bahay ni Aling Liza, isang biyuda na may anak na babae na 7 taong gulang, si Lika. Hindi raw gumising si Lika sa kanyang kama. Nyugyug na ng ina, pinainom ng tubig, ngunit nanatiling walang malay ang bata. May dugo sa ilong at tenga nito at tila hindi humihinga ng maayos. Iyak nang iyak si Aling Liza at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Dali-daling dinala si Lika sa health center, pero kahit ang mga nurse ay hindi malaman kung anong sakit ang dumapo sa bata. Wala siyang lagnat, walang sugat, ngunit ang pulso ay halos wala. Para bang may sumisipsip ng lakas niya mula sa loob. Habang nakahiga ang bata sa kama, may nasambit itong kakaiba. Si ate may pakpak ang haba ng dila niya, kinain niya ako. Napasinghap si Aling Liza at napatingin sa akin na naroon din sa center bilang tumulong. Wala akong nasabi. Nanindig ang balahibo ko. Kinahapunan, pinatawag si Aling Narsing, ang matandang albularyo na ilang beses nang nakapagligtas ng mga batang tinamaan ng masamang espiritu o kinulam. Pinulsuhan niya si Lika, saka tumingin sa amin ng may kaba sa mata. Hindi ito sakit. Hindi ito gawa ng tao. May masamang nilalang na kumapit sa kaluluwa ng bata, anya. Isang aswang. Isa yung naghahanap ng dugo. Bata ang gusto. At hindi basta-basta ito, malakas ito at matagal nang hindi nagpapakita. Ngayon lang ulit nagparamdam, tahimik ang lahat sa loob ng silid. Ako, si Aling Liza, at ilang kapitbahay ay hindi makapaniwala. Pero nandoon sa harap namin si Lika, hirap huminga, tila unti-unting naupos. Gabi ng araw ding iyon, isinagawa ang ritual sa bahay ni na Aling Liza. Nagsindi ng mga kandila, naglagay ng asin sa paligid ng kama, at nagsimula ng dasal si Aling Narsing. Sa gitna ng orasyon, biglang kumislap ang ilaw sa sala. Nagsimulang mag-ingay ang bubong, tila may kumikiskis o gumagapang dito. Sa labas, nag-iyakan ang mga aso. Tila may nilalang na hindi nakikita ngunit alam ng mga hayop na naroroon. Sa gitna ng ritual, biglang nagwala si Lika. Kumakadyot ang katawan, at sa gulat naming lahat, parang bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, pero walang sugat. Hinimatay si Aling Liza sa takot. Matibay ang kapit. Kung sino man yan, hindi na lang basta aswang. Isa itong matandang manananggal. Malakas at sanay sa mga ganitong ritual, bulong ni Aling Narsing habang pinapahira ng langis ang noo ni Lika. Naisip ko agad si Clarita. Wala siyang imik buong araw. Sarado ang bintana at pinto ng bahay niya. Ilang beses kong sinubukang silipin sa pagitan ng siwang sa bakod pero walang kahit anong liwanag mula sa loob ng kanyang bahay. Ang matindi, si Lika ay isang paboritong kalaro ng mga bata sa likod ng bahay namin. At ilang araw bago siya maospital, nakita ko pa siyang tumatakbo papunta sa bakura ni Clarita, may dalang laruan. Tinanong ko si Aling Liza kinabukasan kung bumibisita si Lika sa bahay ng kapitbahay, at ang sagot niya ay, minsan, sabi niya may kausap daw siya roon. Yung ate raw na mahaba ang buhok. Akala ko nakikipaglaro lang. Akala ko mabait. Kinilabutan ako. Sa murang edad ni Lika, paano niya mailalarawan ang isang nilalang na may pakpak at mahabang dila? At paanong sa isang gabi lamang, ay para bang hinihigop ang buhay niya habang siya'y natutulog? Dito na nagsimulang maniwala ang buong baryo na may nilalang ang naninirahan sa tabi namin. May isang babae, misteryosa, maganda, ngunit nagtatago ng lihim na nakamamatay. Hindi na ito tsismis. Isang bata na ang nagdurusa. Isang bata na, ayon sa matandang albularyo, ay halos mawalan ng kaluluwa.
Kinaumagahan, nagsimula ng maglagay ng mga walis tingting, bawang, at banawang sa mga gilid ng bahay ang mga kapitbahay. Lalo na ang mga may maliliit na anak. Parang naging ghost town ang baryo sa gabi, walang naglalakad sa kalsada, walang maririnig kundi mga tahol ng aso at huni ng mga ibon ng gabi. At ako'y nagsimulang bantayan ang bawat kilos ng kapitbahay ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Ang tanong sa utak ko ay paulit-ulit, siya ba ang gumagawa nito? Si Clarita ba ang halimaw na unti-unting pumapatay sa mga bata? Pero kung totoo man, paano siya titigil? Sino ang susunod? At paano namin siya mapipigilan kung hindi siya basta-basta tao? Matapos ang nangyari kay Elika, tuluyan ng nabalot ng takot ang buong baryo. Kahit ang mga hindi naniniwala noon sa mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang ng dilim ay napilitang manahimik. Hindi na ito basta-bastang kwento lang. May batang halos mamatay sa hindi maipaliwanag na paraan, at may isang babae, isang misteryosang dalaga, na hindi talaga kilala ng kahit sino. Sa mga araw na lumipas, nagsimulang bumalik ang mga matatandang tahimik lang noon. Mga matandang gaya ni na Lolo Hugo, Aling Pacing, at Mang Damian, mga pinaniniwala ang may alam sa mga lihim ng ating bayan. Noong unay ayaw magsalita ng diretsyo ang mga matatanda, natatakot din marahil. Pero nang lumala ang lagay ni Lika at may mga hayop ulit na natagpo ang patay, tulad ng kambing ni Mang Peping na nakita sa ilog, wala nang bituka, napilitan silang magsalita. Isang gabi, nagtipon kami sa bahay ni Mang Damian. Nandoon ang ilang kalalakihan sa baryo, sina Aling Narsing, ako, at maging ang ilang kabataan. Tahimik sa paligid, tanging sindi ng gasera at ilaw ng kandila ang nagbibigay ng liwanag sa silid. Noong kabataan ko, panimula ni Lolo Hugo habang hawak ang tabako, may isang istorya kaming narinig. Tungkol sa isang babae na lumitaw din sa kabilang baryo, maganda, tahimik, misteryosa. Hindi nagtatagal, may mga batang nawawala, may mga hayop na pinapatay. Wala ring ebidensya. Pero may mga nakakakita ng nilalang na lumilipad sa gabi. Nagpatuloy siya, iyon daw ay anak ng isang matandang aswang na dating naninirahan sa gubat sa paanan ng bundok. Noong mamatay ang ina, ang anak ang humalili. May kakayahang mag-anyo bilang tao, pero tuwing gabi, naghubad ng balat, lumilipad, at naghahanap ng bata o sanggol para sipsipin ang buhay. Tahimik kaming lahat. Hindi ba't galing sa Maynila ang bagong kapitbahay niyo? Tanong ni Aling Pacing. Hindi ba't wala siyang kamag-anak at bigla na lang lumitaw na parabang inihulog ng langit? Hindi natin pwedeng basta akusahan si Clarita, sabat ni Mang Elmer. Wala tayong ebidensya. Baka tsismis lang to, ngunit agad sumagot si Aling Narsing. Hindi ito tsismis. Ang pulso ng bata ay patay, pero buhay ang katawan, ang tawag dyan, pagkukulam o pangangatok ng aswang. At ang nilalang na gumagawa noon ay mailahi ng matandang lintek. Lakas ng aswang, talas ng manananggal at tapang ng engkanto. Hindi yan gawa ng ordinaryong nilalang. Tumango si Lolo Hugo. Ang tawag sa kanila ay salindugong. Ibig sabihin, ang dugo ay minana mula sa lahing demonyo. Hindi madaling mapatay. Hindi rin madaling mahuli. Ang pangalan na iyon, salindugong, ay parang isang kulog sa loob ng silid. Para itong banyagang salita na po ng pangamba at kasaysayang itinatago ng panahon. Lalo kong naramdaman ang bigat ng presensya ni Clarita. Hindi ko siya maalis sa isip. Ang kanyang malamlam na mga mata, ang parang laging pagod niyang mukha, at ang parang kalungkutan na nakabalot sa kanya, totoo bang aswang siya? O baka may mas malalim pang dahilan sa kanyang katahimikan? May paraan para malaman kung siya nga ang maisala, sabi ni Aling Narsing. Kung siya ay salindugong, hindi siya tatabla ng banal na tubig. Hindi rin niya masusubo ang pagkaing may bawang o asin. At kung siya ay lumapit sa krus, mawawalan siya ng lakas. Nagdesisyon kaming magsagawa ng simpleng pagtitimbang. Hindi pagtuturo ng may sala, kundi obserbasyon, tahimik, maingat, at may dasal na huwag sana siyang iyon. Kinabukasan, dinala namin ang ilang pagkaing may bawang sa isang munting salo-salo sa barangay hall. Imbitado ang lahat. Pati si Clarita. Ako mismo ang nag-abot sa kanya ng tinapay na may palaman ng dinikdik na bawang. Umiti siya at inabot ito ngunit hindi kinain. Pasensya na po, mahina niyang sabi. May allergy po ako sa bawang. Lumingon kami sa isa't isa. Walang nagsalita,
pero alam naming lahat, napakaklasikong dahilan. Isa iyon sa mga karaniwang palusot ng nilalang na umiiwas sa banal o natural na panlaban. Sumunod na araw, muling nagkasakit ang isa pang bata, si Kevin, 7 taong gulang, anak ni Aling Joy. Parehong sintomas kailika, walang sugat, walang sakit, pero nanlalambot at tila nawawala ang ulira. Hindi na namin kaya. Hindi na naming matiis ang tahimik na panonood habang unti-unting nasisira ang buhay ng mga inosente. Lalo akong kinabahan. Ani mo'y may lumalapit na panganib na hindi mo pwedeng barilin o takutin. Isa itong panganib na dapat labanan gamit ang kaalaman, pananalig at tapang. At isa sa mga payo ni Lolo Hugo ang tumatak sa akin, kung gusto niyong matukoy kung siya talaga, yon sundan niyo siya. Pero mag-ingat. Dahil kung siya nga, baka hindi na kayo makabalik. Sa dami ng kakaibang pangyayari, mga batang biglang nanghihina, mga hayop na natatagpo ang wasak, at ang mga asong walang tigil sa tahol tuwing hating gabi, wala nang duda sa amin, may masamang nilalang sa aming baryo. At lahat ng bakas ay tumuturo sa iisang pangalan. Clarita. Matagal ko siyang pinagmamasdan. Gabi-gabi, tahimik lang siyang nakaupo sa bintana, may kandilang nakasindi at laging nakaputi ang suot. Walang bumibisita sa kanya, walang kausap. Hindi siya sumasama sa mga aktibidad sa barangay. Kung hindi mo siya bantayan, aakalain mong isa lang siyang tahimik na babae, malungkot, payapa, mahinhin. Pero sa mga mata niya, may aninong hindi ko maipaliwanag. Parang may tinatago. Parang hindi siya nabibilang sa mundo namin. Kaya't isang gabi, matapos naming makipagpulong kina Lolo Hugo at Aling Narsing, napagpasyahan naming sundan siya. Hindi ito basta-basta. Kinailangan namin ng paghahanda, mga bagay na proteksyon kung sakaling ang tama ang hinala namin. Nagbigay si Aling Narsing ng mga sumusunod, bawang na binalot sa pulang panyolangis na pinakuluan sa dasal krusipyo na may ukit ng dasal sa likod at pinakaimportante, dasal ng panangga, na kailangang ulit-ulitin habang sinusundan ang nilalang kasama ko, sina Cardo at Andoy, 2 kabataang may tapang pero may respeto rin sa kababalaghan. 3 kaming nagkubli sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa tapat ng bahay ni Clarita. Gabi ng Miyerkules iyon, hating gabi, walang buwan, ang langit ay tinatakpan ng makakapal na ulap. Tahimik ang paligid, maliban sa pagaspas ng hangin at huni ng kuliglig. Makalipas ang ilang minuto, nakita naming bumukas ang pinto ng bahay ni Clarita. Dahan-dahan itong lumangit-ngit, at sa madilim na silweta ng ilaw ng kandila sa loob, nakita naming lumabas siya, nakaputi na naman, nakalugay ang buhok, at maihawak na tila maliit na sisidlan. Tahimik siyang naglakad. Walang ingay, walang yapak. Parang anino lang. Sinundan namin siya mula sa likod, dahan-dahan, walang tunog, pilit pinapantayan ang bawat hakbang niya. Pumunta siya sa kabilang dako ng baryo, kung saan naroon ang isang abandonadong bahay malapit sa punong balete. Minsan itong tinitirhan ng isang ermitanyong babae na matagal nang pumanaw. Wala nang pumupunta roon dahil sa takot at sabi-sabing iyon daw ay lugar ng mga engkanto. Doon siya pumasok. Hindi kami agad lumapit. Nag-antay kami ng ilang minuto, nagdasal ng paulit-ulit. Pagkatapos, dahan-dahan kaming naglakad papalapit sa bahay. Huminto kami sa may bintana at sumilip at doon nagsimula ang tunay na hilakbot. Si Clarita ay nakaluhod sa sahig, nakapalibot sa kanya ang mga itim na kandila. Sa gitna, naroon ang sisidlan na hawak niya kanina, ngayoy bukas na, at mailaman itong tila dugo. Pinahid niya ito sa kanyang liig, at saka bumigkas ng mga salitang hindi namin naintindihan. Sa ngalan ng kadiliman, sa dugong namamana isama mo ako ngayong gabi, o ina. Napasinghap kami. Naramdaman ko ang panlalamig ng hangin sa paligid. Tumindig ang mga balahibo sa braso ko. Sa isang iglap, nag-iba ang anyo ni Clarita. Pumikit siya, at habang nagdarasal pa rin, dahan-dahang nagbago ang itsura niya, ang balat niya ay tila naging kulay abo, ang mga mata ay naging itim na itim, at ang buhok niya ay lumipad na tila hinipa ng di nakikitang hangin. Mula sa likuran niya, lumabas ang pakpak, hindi ng ibon, kundi ng isang malaking paniki. Magaspang, itim at puno ng ugat. Ang dila niya ay humaba, parang ahas na lumalabas sa bibig niya. At sa kisap mata, tila lumulutang na ang katawan niya sa ere. Aswang siya, bulong ni Cardo, nanginginig. Totoo nga hindi siya tao. Pero sa sobrang gulat, nadulas si Andoy. Tumama ang paa niya sa isang lata sa lupa.
Kumalansing ito. Isang tunog na tila kulog sa katahimikan ng gabi. Napalingon si Clarita. Ang mga mata niyang itim ay dumiretso sa bintana kung saan kami nakasilip. Tumigil ang lahat. Huminto siya sa pagsalita. At sa isang iglap na wala siya. Nagkatinginan kaming tatlo. Takbo, sigaw ko. Kumalat kami sa iba't ibang direksyon. Tumakbo ako patungo sa palayan habang kinakapap ang krusipyo sa bulsa ko. Nagsimula akong magdasal, Ama namin sumasalangit ka sa ere, narinig ko ang pagaspas ng malalaking pakpak. Parang may ibong dambuhala na lumilipad sa itaas. Ang mga damo sa paligid ko'y parang humahapay sa bawat ihip ng hangin na dala ng nilalang. Napadapa ako sa putikan, halos hindi makahinga. Ngunit sa ilalim ng buwan, nakita kong dumapo siya sa harap ko, si Clarita, ngunit hindi na tao. Ang anyo niya ay isang halimaw, may pakpak, may mahahabang kuko, at ang ngiti niya ay mailabas na matutulis ng ngipin. Ngunit bago siya makalapit, inilabas ko ang krusipyo at isinalubong ito sa kanya. Sa isang iglap, sumigaw siya ng malakas, isang hiyaw na tila punit ang lalamunan. Kumislap ang paligid at sa isang ulap ng itim na usok naglaho siya. Hingal na hingal akong nakauwi. Si Cardo at Andoy ay ligtas din, ngunit pare-pareho kaming hindi makapagsalita agad. Ang nakita namin ay hindi katang-isip. Hindi alamat. Hindi tsismis. Si Clarita ay isang ang nilalang ng dilim. At ang mas masaklap, hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Matapos ang gabing iyon, ang gabing nasaksihan namin ang tunay na anyo ni Clarita, hindi na kami kailanman naging katulad ng dati. Pare-pareho kaming balisa, hindi makatulog at parang laging may matang nakamasid saan man kami magpunta. Nais naming ipagsigawan sa buong baryo ang katotohanan. Gusto naming ipaliwanag kung anong uri ng halimaw ang bumabalot sa katauhan ng misteryosang dalagang iyon. Pero sino ang maniniwala? Kahit kami, kung hindi namin mismo nakita, hindi rin siguro kami makukumbinsi. Kinabukasan, nagtungo kami kina Lolo Hugo at Aling Narsing upang isalaysay ang lahat ng aming nakita, mula sa paglalakad ni Clarita sa madilim na gabi, hanggang sa pagbabagong anyo niya sa loob ng lumang bahay. Tahimik silang nakinig. Walang tanong, walang pagdududa. Pagkatapos naming magsalita, tumango si Lolo Hugo at huminga ng malalim. Ang hinala natin ay kumpirmado na, mahinang sambit niya. Hindi na basta aswang si Clarita, isa siyang salindugong naganap na. Wala na siyang kaluluwa. At sa bawat gabi, palakas siya ng palakas. Ang layunin niya ay hindi lang pumatay ng bata, kundi palaganapin ang lahi nila. Nang marinig ko ang huling linyang iyon, nanindig ang balahibo ko. Palaganapin ang lahi nila. Ibig sabihin hindi lang basta pamamaslang ang layunin ni Clarita. Baka naghahanap siya ng kabiyak, ng makakatalik na mapipilitan o malilinlang, para ipanganak ang susunod na lahi ng mga nilalang ng dilim. Napagkasunduan naming kumilos. Hindi na ito panahon ng katahimikan. Hindi pwedeng matakot habang unti-unting nilalamon ng kasamaan ang aming lugar. Ngunit hindi rin pwedeng basta isiwalat ang lahat. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng mas matibay na basehan. Kung lalantad kami na kulang sa katunayan, baka kami pa ang mapagbintangang gumagawa ng gulo ng pang-aalipusta sa isang babae. Kaya napagpasyahan naming magsagawa ng paghahanap muli ng mga dokumento, ng kasaysayan, ng sinumang maaaring may koneksyon kay Clarita. Una, pinuntahan namin ang barangay hall kung saan nakalog ang mga bagong lumipat sa lugar. Doon namin nakita ang pangalang Clarita Vega, walang apelyidong karaniwang naririnig sa baryo, at hindi rin konektado sa sinumang taga rito. Sa mga tala, siya ay galing daw sa isang probinsyang malayo sa timog, San Roque, Mindoro. Pero nang tinawagan ang numerong nakarehistro sa kanya, unreachable ang lumabas. At nang tanungin ang barangay ng San Roque, wala raw nakarehistrong Clarita Vega sa kanila. Isang peking pagkatao. Isang katauhang tinahi para lamang makapasok sa aming baryo. Bumalik kami sa lumang bahay kung saan siya nagritual. Doon, tinangkang pasukin ni Cardo ang loob gamit ang dasal at langis. Sa sulok ng bahay, may natagpuan siyang isang lumang kahon ng alahas, at sa loob nito'y isang larawan ng isang babae, halos kamukha ni Clarita, ngunit mas matanda. Sa likod ng larawan, may nakasulat, Rosenda Vega, San Guillermo, 1941 si Rosenda Vega. Parehong apelyido.
Malamang ito ang ina, lola o kanununuan ni Clarita. Ang taon? 1941, panahon ng gyera. At kung totoo ito, posibleng dekada-dekada nang nagpapatuloy ang salindugong sa pamamagitan ng linya ng dugo. Lalong lumalim ang pangamba sa puso ko. Isa pala ito sa mga sinaunang lahi ng aswang, hindi basta-basta lang naninira. May sistema, may tradisyon, at may layunin. Upang makahanap ng higit pang sagot, pinuntahan namin ang simbahan sa kalapit bayan. Doon ay kinausap namin si Pari Santiago, isang matandang pari na may kaalaman daw sa mga di pangkaraniwang nilalang. Nang banggitin namin ang apelyidong Vega, tumahimik siya. Matagal bago nagsalita. May isang pamilya noon mga Vega sa Mindoro at sa Albay. Itinakwil ng mga simbahan dahil sa mga ritual at sumpa ng lahi nila. Ayon sa mga tala, ang huling Vega na kilala sa mga pari ay isang babaeng tumakas sa kabundukan matapos masunog ang kanilang bahay dahil sa parusang eksorsismo. At ang babaeng iyon, tanong ko, hindi kaya si Rosenda? Tumango si Pari Santiago. Malaki ang posibilidad. Kung si Clarita ay inapo niya, baka dala niya ang sumpang iyon. At kung nagbabalik siya ngayon, hindi ito basta pagkakataon. May misyon siya. At kung hindi niyo siya mapipigilan ngayon, baka hindi lang baryo ninyo ang madamay. Sa puntong iyon, napagtanto namin ang bigat ng aming tungkulin. Hindi lang ito laban para sa aming baryo, ito ay laban ng liwanag laban sa kadiliman. At sa huling bahagi ng araw na iyon, napagdesisyonan naming magtipon-tipon ang mga matatanda, mga kabataan, at ang mga natitirang mailakas ng loob, upang ihanda ang isang espiritual na harang sa baryo. Isang ritual ng panangga sa ilalim ng simbahan, gamit ang dasal, langis, at krus na ipupwesto sa 4 na sulok ng nayon. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi iyon sapat. Kailangan naming harapin si Clarita. Harapin siya, hindi para patayin agad, kundi para ilantad ang kanyang tunay na katauhan at kung maaari, pilitin siyang tumigil. Pero paano kung huli na ang lahat? Dumating ang gabi ng Sabado, isang gabing walang buwan, mabigat ang hangin, at tila tahimik ang buong baryo sa isang nakabibinging antisipasyon. Ito na ang sandaling pinaghahandaan namin sa loob ng maraming araw, ang harapin si Clarita, ang nilalang na sa una iinakala naming inosente, mahiyain, at nangangailangan ng tulong, ngunit ngayoy alam na naming isa palang aswang naganap, at marahil, isang salindugong, ang pinakamatandang uri ng nilalang sa kadiliman. Nakasuot kami ng puting panangga, mga damit na binasbasan ng pari at pinatungan ng langis na pinakuluan sa dasal. Sa katawan namin ay may mga palatandaan, krus sa noo, bawang sa pulso at palaspas sa baywang. Bitbit ni Lolo Hugo ang isang anting-anting ng pamilya nila, minana pa raw mula sa unang albularyong tumalo sa isang aswang sa kanilang lahi. Ayon sa kanya, ito raw ay magagamit upang ipaalam sa nilalang na hindi kami basta-basta mga tagamasid, kami handang lumaban. Pinuntahan namin si Clarita sa kanyang bahay, ang parehong bahay na dati puno ng katahimikan, ngunit ngayon tila may ibang aura. Ang mga halaman sa paligid ay nanilaw, at ang hangin sa paligid ay malamig, parang mula sa hukay. Tahimik ang gabi, maliban sa tahol ng aso mula sa kalayuan. Kumatok si Lolo Hugo. Tok! 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 Walang sumagot. Tok! 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 Muli niyang ginawa. Sa ikatlong katok, bigla na lamang bumukas ang pinto. Kusang gumalaw. Walang humawak. Walang anino. Pumasok kayo, kung kaya niyong tanggapin ang katotohanan. Isang boses ang narinig namin, mababa, malamig, at parang lumalago sa aming mga kaluluwa. Tahimik kaming pumasok. Sa loob, naroon si Clarita, nakaupo sa gitna ng silid. Nakasuot siya ng itim na damit, may kandila sa 4 na sulok ng kanyang paligid. Nakatitig siya sa amin, mga matang walang liwanag, ngunit may sinag ng pagkaalam. Alam ko na ang pakay niyo, wika niya. Hindi na ako natatakot. Wala na akong tinatago. Kung lalaban kayo, huwag na kayong magkunwari. Ito ang huling gabi ng katahimikan dito. Lalo kaming nagdikit-dikit, handa sa kung anumang maaaring mangyari. Tumindig si Clarita. Bumigat ang hangin. Nagsimulang magliyab ang kandila ng kulay asul. Bakit mo to ginagawa, tanong ko. Bakit kailangan mong sirain ang baryong ito? Ngumiti siya, isang ngiting malamig at puno ng hinanakit.
Hindi niyo alam ang pinagdaanan ng lahi ko. Hindi niyo alam ang sakit ng pagtakwil. Habang pinapalayas kami, pinapatay ng simbahan at sinusunog ng mga albularyo, kayo'y patuloy na namumuhay ng payapa. Ngayon, panahon na upang balansihin ang mundo. Ganti ba ito, singit ni Aling Narsing? O panibagong kasamaan lang na binabalutan mo ng kasaysayan? Nagbago ang anyo ni Clarita, unti-unting nagiging kulay abo ang balat, humahaba ang kuko, at lumalalim ang boses. Ngunit sa halip na umatake, lumuhod siya sa sahig. Isang pagsubok. Isang paanyaya. Kung talagang gusto niyong matapos ito, halina't ihayag niyo ang inyong paninindigan. Sa apoy ng katotohanan. Hinubad ni Lolo Hugo ang kanyang anting-anting at inihagis ito sa pagitan nila ni Clarita. Isang malakas na liwanag ang lumabas mula rito, isang puting sinag na parang kalasag, at sa liwanag na iyon, lumantad ang tunay na anyo ni Clarita. Isa siyang nilalang na kalahating tao at kalahating paniki, ang mga matay itim, at ang balat ay puno ng mga simbolo. Ngunit kasabay ng paglabas ng kanyang anyo, lumabas rin ang kanyang luha. Hindi ko ginusto ito. Ako'y isinilang na ganito. Itinakwil ako ng pamilya ko at sa kadiliman lang ako tinanggap. Hindi ako pinili, ako ang naging resulta ng kasalanan ng iba. Nanahimik kami. Lalo akong nabigla sa rebelasyong iyon. Hindi ko inasahang ang halimaw na kinatatakutan namin ay isa palang nilalang na biktima rin ng nakaraan. Ngunit nang akala naming may pag-asa pa siyang baguhin, bigla niyang tinuro ang bintana. Ngunit huli na ang lahat. Narito na sila. Ang mga kapatid ko tumambad sa bintana, ang mga aninong lumilipad. 1, 2, 5 higit 10 nilalang ang lumulutang sa langit, papalapit sa bahay ni Clarita. Ang kanilang mga matay pula. Ang mga pakpak ay sumasayad sa hangin. Lalaban sila. At kung hindi kayo handa, malalamon kayo ng dilim. Nagtinginan kami. Isa lang ang alam naming kailangan gawin, harapin hindi lang si Clarita, kundi ang buong lahi na nagbabalik. Ang gabi ng pagharap sa katotohanan ay naging gabi rin ng pagdurugo, ng pag-iyak, at ng walang kapantay na pakikipaglaban sa mismong kasaysayan ng kasamaan. Nang makita namin ang higit sa 10 aswang na lumilipad, sumasayad sa bubong, sa punong kahoy, at palapit sa lumang bahay ni Clarita, sabay-sabay kaming kinabahan. Ang ilan sa amin ay napatigil sa takot, ang iba na napaluhod sa dasal. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Lolo Hugo, taas noo, bitbit ang kanyang anting-anting na ngayon ay kumikislap sa sinag ng buwan. Hindi tayo magpapalunod sa dilim. Ang liwanag ay nasa ating panig kung tayo'y maninindigan, sigaw niya. Si Clarita, na ngayon ay nasa anyong kalahating tao't halimaw, ay lumuhod sa gitna ng kanyang altar. Ang kanyang katawan ay tila nagkakagulo sa loob, parang may pumipiglas sa kanyang dibdib, parang may isang kaluluwang naglalaban-laban sa loob niya. Clarita, piliin mong lumaban sa sarili mong kadiliman, sigaw ni Cardo, halos maiyak sa kanyang panawagan. Sa kabila ng lahat, tila may bahid pa ng pag-asa sa puso naming lahat. Ngunit ang mga aswang sa labas ay hindi na naghintay. Sa isang kisap mata, nagsimula ang kanilang paglusob. Yan digma ang espiritual sa unang bugso ng kanilang atake. Ang bubong ng bahay ni Clarita ay napunit at ilang aswang ang dumapo sa paligid. Ang kanilang mga mata ay parang apoy, ang mga kukoy parang espada, at ang amoy ng kanilang katawan ay nakakasulasok, parang pinagsamang dugo, alkitran, at patay na hayop. Ipinwesto agad ni Aling Narsing ang mga palaspa sa 4 na sulok ng bahay, habang si Cardo at ako ay sumigaw ng dasal. Ama namin, sumasalangit ka, ang bawat kataga ay tila kalasag. Sa tuwing binibigkas namin ang mga dasal, napapasigaw sa sakit ang mga nilalang ng dilim. 1, 2, 3 aswang ang napilay, ngunit hindi pa sila lahat. Mula sa labas, narinig namin ang mga sigaw ng mga kabataan ng baryo na pinatawag namin upang magbantay. May mga aninong tumatalon mula sa punong kahoy patungo sa mga bubong ng bahay ng mga residente. Ang ilan ay nasugatan. Ang iba ay napilitan ng tumakas. Ang digmaan ay sumiklab hindi lang sa bahay ni Clarita, kundi sa buong baryo. Nagtungo kami sa sentro ng baryo, kung saan itinayo namin ang 4 na poste ng proteksyon, bawat isa'y may krus, banal na tubig, at asin na iniukit sa simbolo ng araw. Habang binabaha kami ng mga aswang, isa-isa naming binasbasan ang mga poste upang palakasin ang panangga. Ngunit hindi iyon sapat.
Lumapit sa amin si Clarita, nakaluhod, duguan ang mukha, at tila naglalaban ang dalawang katauhan sa kanyang loob. Tulungan niyo ako, pigilan niyo sila, bulong niya. Clarita, kaya mong pumili. Kaya mong putulin ang lahi mo. Hindi ka nilikha para sumunod sa sumpa, sabi ko, lumapit sa kanya. Muli siyang tumingin sa akin, at sa kanyang matay tumulo ang isang puting luha, isang patak na tila sa gisag ng kanyang paninindigan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinigawan ang mga aswang na paparating, tama na. Hindi na tayo mga alipin ng kadiliman. Ngunit huli na para sa ilan. Ang pinakamatanda sa kanila, isang aswang na halos kalansay na lang ang laman, ay lumipad patungo kay Clarita at sinubukang sakalin siya. Dito na nagtapos ang alinlangan. Si Cardo ang unang tumakbo. Isinaksak niya ang buntot pagi sa dibdib ng aswang. Sa isang malakas na hiyaw, nagliyab ang katawan nito sa apoy ng banal na langis. Nasunog siya hanggang sa mawalan ng anyo. Sumunod ang iba. Isa-isa, naglaban kami. Ang baryo ay naging isang entablado ng pananalig at pagkakaisa. Hindi lang kami, pati ang mga matatanda, ang mga kabataan, ang mga taong hindi namin akalaing may tapang ay lumaban gamit ang dasal at pananampalataya. Yan huling sakripisyo, ngunit ang digmaan ay hindi laging patas. Ilang tao sa baryo ang nasugatan, ang ilan ay napinsala. Si Lolo Hugo, habang inililigtas ang isang bata mula sa kuko ng aswang, ay tinamaan sa balikat at tumumba. Tumakbo kami sa kanya, ngunit hindi na niya kinaya pa. Tuloy niyo ang laban, walang saysay ang dugo ko kung kayo'y titigil, bulong niya bago pumikit. At sa kanyang huling hininga, lumakas ang apoy ng poste sa gitna ng baryo. Ang liwanag ay naging dambuhalang apoy na tila bumalot sa buong paligid. Sa gitna ng liwanag na iyon, tumindig si Clarita, buo, at muli sa kanyang anyong tao. Ako ang huling Vega at sa akin matatapos ang sumpa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at pumikit. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanya, at sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, naglaho ang lahat ng natitirang aswang sa paligid. Pagmulat ng lahat, naroon pa rin ang katawan ni Clarita, nakahandusay, mapayapa at may ngiti sa labi. Epilogo. Pagkatapos ng gabing iyon, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Lolo Hugo ay inilibing ng may karangalan. Si Clarita ay inilibing sa tabi ng sapa, kung saan palaging bumabaha ng liwanag tuwing umaga. Hindi na muling bumalik ang mga nilalang ng dilim. Ang baryo ay naging banal na lugar, ayon sa bagong paring dumating. At sa bawat gabing may hangin, maririnig mo ang boses ng isang dalagang kumakanta, mahina, ngunit malinaw. Hindi lahat na nilalang ng dilim ay ipinanganak para magdala ng kasamaan, ang ilan sa kanila'y naghihintay lang ng pag-unawa, ng paniniwala at ng pagkakataong bumawi. Ito ang kwento ng isang misteryosang dalagang kapitbahay, isang tunay na aswang na sa huli piniling maging tao. Siyam.